Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages and energies ninyo surrounding you this week. First card ninyo, that is your current energy, which is Ace of Pentacles. Napakaganda ang swerte ninyo. So, ano yung mga, anong energy na dapat ninyong i-embrace? We have Queen of Pentacles. Wow, ang swerte ninyo. Virgo. Ang swerte ninyo. So, ano dapat ninyong iwasan? We have the Ace of Swords. Ayan. So, anong accomplishment ninyo? Anong ma-accomplish ninyo this week? We have the King of Swords. Ano yung blessings and opportunities na pwedeng ma-encounter ninyo this week? Ten of Cups. Ang saya-saya naman. Virgo, claim mo na yan. Sulat mo yan sa baba para mas maging strong yung pagkiklaim ninyo sa Ten of Cups energy na ito. Obstacle. We have the Three of Cups. Ayan. Kasi busy kayo, diba, Virgo? Busy kayo. Kaya kahit may okasyon, kahit may mga invitation sa inyo, parang hirap kayong mag-make time for that. So, ano yung advice ng Spirit sa inyo? We have the Ace of Wands. You know what? Uy, grabe. Virgo. Mamaya na yan. Okay, so tingnan natin. Bottom of the deck ninyo is the Seven of Swords, which is, this is your theme for the week. So, kailangan maging maingat kayo sa ngayon. Maging mapagmatsyag, maging mapag-obserba. Lakasan ninyo yung inyong intuitive, abilities ninyo. Lakasan ninyo yung inyong radar. Well, si Virgo naman, very intuitive kayo, very sensitive kayo. So, gamitin nyo yan to your advantage sa ngayon. No? Gamitin ninyo yan. Lakasan ninyo yung inyong pick up sa ngayon. Kasi may mga tao no, na po pwedeng mambudol sa'yo, po pwedeng manloko sa'yo, magsinungaling sa'yo, 'di ba? Kaya eto, lakasan mo ang inyong yung inyong radar para maiwasan ninyo no na mabiktima kayo ng mga panloloko ng kung sino man ito no sa paligid ninyo. So yung current energy ninyo is Ace of Pentacles, which is really awesome kasi Ace is a new beginning energy. This is a Pentacle energy, so this signifies no na merong mga pagbabago, no? Meron kayong mga sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo related sa inyong money, career, and finances. O pwedeng meron dito mga financial blessings na dadating, as in cold cash na dadating. Maaring meron kayong mga sale of property, meron kayong mga binibenta, gamit, binibentang mga baka nagtitinda talaga kayo, or po pwede rin na meron kayong binibentang lupa, property, bahay, or mga ganon, ano. Pwede rin na meron kayong inheritance, diba? Na dadating sa ngayon. That could be a big amount of money. It could be a windfall of money. It could be bonus from work. It could be pwedeng merong windfall of money rito na dadating. So, napakaganda kasi you are feeling abundant and you're feeling prosperous, no? At this time. So, that's really, really beautiful. So, good luck sa'yo. And, what to embrace? Anong dapat ninyong akapin this week? Queen of Pentacles. And Queen of Pentacles is also abundant and prosperous energy katulad ni Ace of Pentacles. So, most likely talaga, siswertehin kayo pagdating sa pera, no, in the next few days. At, ito ay maaaring merong mga siguro galing ito mga compensation ninyo, parang ganon. Meron din ako napipick up dito na retirement, no, money pagdating sa, ang iba siguro sa inyo nag-retire na, you're just waiting for your retirement money, so maybe ito na dadating na. And other sources, no, na talagang magkakapera kayo sa gayon. Ang iba din sa inyo siguro dito, meron din mga lucrative offers na parating. No, at mga offers na to, pwedeng anything, no, pwedeng trabaho, career, business, investment, no, wherein yun na magiging source mo, no, ng inyong abundance. Yan magiging source mo ng inyong prosperity, no. Kaya kayo magiging
eventually magiging yayamanin talaga kayo. You will be abundant, no? You will be wealthy. Yung ganon. So, and also, si Queen of Pentacles is a mother archetype. So, feeling ko ang iba sa inyo rito, baka you are taking care of children, your own children, hands-on kayo mag-alaga sa pamilya mo, sa mga anak mo, and maaaring yun din ang trabaho mo. You know, baka nasa caregiving industry ka, nasa nursing industry ka, yung ganon. Kaya, siniswerte ka, binibiyayaan ka ng universe kasi yung mga trabahong gano'n, ano, yung mga nag-aalaga, no, ng may sakit, nag-aalaga ng mga bata, ng mga elders, yung mga ganun klase na you are taking care of someone, ano yan very noble job, at you need to have a unconditional love for you to be able to perform the job. Kasi kakaibang trabaho ang ganyan. 'Di ba? Talagang kailangan mo ng unconditional love para mapanindigan mo ang trabahong yan. Kaya kudos to you. No? Kudos to you. Yung anong dapat mong iwasan sa ngayon? We have the Ace of Swords. Alright? Ace of Swords is a new beginning energy. Ace of Swords is successful energy. No, this is also a success energy. Meron ka ditong pagtatagumpayan. Meron ka ditong sitwasyon na mahirap na sitwasyon, challenging, pero malalagpasan mo siya. You know? So, ang reminder lang sa inyo dito na kailangan ninyong iwasan is yung magdesisyon kayo ng pabigla-bigla. Yung magdesisyon kayo ng basta-basta na hindi ninyo pinag-isipan. Okay? In order for you to reach that success, in order for you to succeed over kung ano man ang problema or difficult situations na pinagdadaanan ninyo rito kung meron man or pagdadaanan, make sure na maging maingat kayo sa iyong mga decisions, make sure na mag-ingat kayo sa mga statement ninyo na ilalabas, no? Yung mga ganon. Okay? Avoid negative thinking. Alright? Para na makarating kayo doon sa pagtatagumpay. Okay? So, ayun ang accomplishments ninyo. This is King of Swords. So, baka ang iba sa inyo will be promoted to a leadership role. No? Virgo. Baka ito yung pinagsisikapan, pinagtsatsagaan ninyo, naghihirap kayo, nag-aaral kayo, nagpa-masters kayo, para makuha ninyo yung promotion. So, feeling ko, maa-accomplish ninyo yan. So, feeling ko, yun ang makukuha ninyo sa ngayon. You know? At ano yung mga blessings and opportunities ninyo, no, that might come your way is 10 of Cups. Really beautiful. Kasi 10 of Cups is happiness energy. This is happy family, domestic bliss. No? Masaya kayo, hindi lang kayo, kundi pati na rin ang mga kapamilya mo, masaya kayo. This is happy family. No? That you are going to have. Diba? Masaya kasi maaring lahat ng kailangan ninyo, lahat ng pati ng mga gusto ninyo, maaaring napoprovide na ninyo sa pamilya or nai-enjoy ng inyong buong pamilya. You know, maybe hindi lang ikaw yung nag-aambag, 'di ba? Sa mga material na pangangailangan or financial na pangangailangan, kundi everyone of you siguro in the family is contributing, kaya maluwag, no? Pamumuhay, masaya, masagana, yung ganon, no? At saka maaari din na mayroon ditong blessing din kayo na natanggap. Maaaring meron kayong mga dreams ninyo, mga goals ninyo na maaaring nakuha nyo na. Kaya hindi lang yung para sa iyo, kundi para din sa iba ninyong kapamilya or sa buong pamilya ninyo, yung gano'n, ano? Kaya congrats sa iyo. At masaya, wala nang iringan, walang tampuhan, walang away, yung mga gano'n. So this is definitely a beautiful energy. So, ano yung obstacle ninyo ngayon? 3 of Cups. Ayan, para na-mention ko kanina na siguro meron din kayong mga okasyon na gustong daluhan, no? Pero, ang obstacle ninyo rito, maybe you don't have the liberty to attend to those celebrations. Kasi, for whatever reason, no? For whatever reason, baka hindi kayo pwedeng makapunta. Walang pagkakataon, no? Wala kayong chance, 'di ba, na makapunta.
Na siguro busy kayo, may mga prior commitments na kayo, or baka meron kayong inaalaga ang anak, magulang, or baka may mga appointment na kayo na nakabook na, so kaya hindi ninyo pwedeng puntahan yon. So, although gusto ninyo mag-celebrate, gusto rin ninyo umattend, pero you just can't. No? So, ang advice sa inyo ng Spirit is Ace of Wands. No? So, this is really beautiful kasi this is also a new beginning energy. And this is very exciting because this is something na oportunidad na dadating sa inyo rito na for sure you're going to take advantage of as well. Kasi this is very exciting na pwedeng related ito sa pagkakakitaan, new income stream, new money path, new job, new career, business venture, mga ganon. Na this is exciting you big time kasi maaaring ito yung matagal na ninyong gusto gawin, or ito yung opportunity na gusto ninyong makuha or ma-receive, 'di ba, ng matagal na. So, kaya ngayon na maaaring ito ay dadating na, this could be parang you can't wait you can't wait to start, kumbaga, dito. At mapapalago ninyo ito, magtatagumpay ka, or pagsisikapan mo na mapagtagumpayan mo ito. Because this is what you really love to do, no? At ito yung sinasabi ko kanina, nasay ko mamaya na lang. So, we have 3 aces, diba? Nakaganyan pa sila, diba? Talagang naka-align sila sa bawat isa. Pag merong tayong dalawang ace or more, no? In this case, 3 aces ang meron tayo. Ibig sabihin na there are amazing things that is going to happen in your life. That signifies, no, na magkakaroon kayo ng serendipity. No, yung mga swerte na hindi ninyo sukat akalain magkakaroon kayo, mga blessings na hindi ninyo sukat akalain na magkakaroon kayo. So claim this, Virgo, claim this. Okay? Claim this. Ulat niyo yan sa comment section down below that you are claiming this para mas malakas yung pag-manifest ninyo ng ganitong sitwasyon. So, this is really a beautiful week para sa inyo. Napakagaganda, napaka-blessed ninyo. Ang ganda. Diba? So, thanks God. Amen to that. So, final message ninyo is Aragonite, release your emotional baggage. Ayan, kung meron kayo nito, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Figure out ano itong mga emotional baggages ninyo at i-let go mo na because this is negative energy. Masasabotage lang nito yung mga napakagagandang energies na meron kayo for this week. Okay? So, tanggalin nyo na yan na mga sama ng loob ninyo, emotional wounds, mga resentments ninyo, tanggalin mo na yan. No? You don't need that in your life anymore. It's about time na siguro na magpatawad ka na at magpatawarin mo na yung sarili mo para matanggal na yung mga negatibo, no, na nararamdaman mo at negatibong naiisip mo. Okay? Anything negative can sabotage positive energies. Kaya tanggalin natin yan. Let's just fill our heart with love and forgiveness, para lahat ng maganda ang pumasok. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.